mga trending na mga tao, dalawang mas matinding papasadahan, mga pangyayaring nakikita sa kalsada, live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Silipin na natin ang headline. Pasada Balita. Irit na 200 pisong legislated wage hike pinag-aaralan na ng pamahalaan. Pasada Balita. House Prosecution Panel, 80% ng handa para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Pasada Balita. Paghahanap sa mga nawawalang Pilipino sa Myanmar matapos ang malakas na lindol, sinimulan na ng Philippine Contingent Team. Pasada Balita. Ilang tauhan ng MMDA, arestado sa nadiskubreng pagnanakaw sa sahod ng mga kapwa empleyado. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, PEZA investment pledges pumalo na sa mahigit 58 billion pesos noong unang bahagi ng taon. Pasada Balita. Kita naman sa ibayong dagat, pahayag ng Israel kaugnay sa Gaza Strip kinontra ng United Nations. Pasada Balita. Sa sports, bakbakan ng Ateneo at Lasal sa UAAP Men's Volleyball Tournament naging dikdikan. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, paano nga ba may iwasan ang Canton tumor? Alamin mamaya. Pasada Balita. Sa showbiz, autoimmune diseases ni Chris Aquino nadagdagan pa. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Isang magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayong pong araw na ito ng Huwebes na. Ngayon po ay Abril 3, taon 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng ipilang may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama sa ngalan ni John Ibanez, Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning at sa detalye nga ng mga pumapasadang balita. Pasada Balita. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na repasuhin ang sahod ng mga manggagawa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na nire-repaso na ang sahod sa 16 na rehiyon habang may ilang rehiyon na rin na nagtaas ng sweldo. Bigyan din naman ni Jose Castro na sa usapin ng aumento, kailangan parehong pakinggan ng employers at mga empleyado para makapagbigay ng rasonableng sahod. Ginawa ng palasyo ang pahayag matapos ngang ibasura ang hirit ng Trade Union Congress of the Philippines na sertipikahang urgent ang panukalang 200 peso legislated wage hike. Idinagdag pa ni Castro na sa ngayon ay wala pang tugon ang palasyo, wala pang tugon si Pangulong Marcos dito at ipinauubaya na rin nila sa Kongreso ang usapin. Pasada Balita. Iba pang paksa ng mga balita, balak rebisahin ng Department of Agriculture ang 30 taong pork importation rule nito. Ayon sa kagawaran, layunin ng mga pagbabago na paigtingin ang sektor ng agrikultura, lalo na ang industriya ng baboy at tiyakin ang mas matatag na supply ng karne sa merkado. Ilan sa ikinakasang pagbabago ay ang muling pagsusuri sa umiiral na taripa at mga kondisyon sa pag-aangkat ng karne upang mapigilan ang pag-usbong ng mga isyu kagaya ng smuggling. Higit pa rito, layunin din ng kagawaran na pairalin
ang mas maayos na regulasyon upang maprotekta ng mga lokal na magbababoy. Idinagdag pa ng DA na target din nila na suportahan hindi lamang ang mga lokal na magbababoy kung hindi maging ang mga consumer. Pasada Balita. Nagbabala naman ang Department of Agriculture sa mga nagbebenta ng karneng baboy na maaaring magbenta ang pamahalaan ng mas abot kayang produkto sa publiko sakaling hindi sumunod ang mga ito sa ipinatupad na maximum suggested retail price. Batay sa ulat, plano ng pamahalaan na bumili ng pork products habang ang Food Terminal Incorporated ang magkakatay katuwang ng isang private company. Thai company po ito. Bababa sana sa 340 pesos kada kilo ang kasim at pigi habang 260 pesos kada kilo naman ang inaasahang magiging presyo, mababang presyo ng yempo naman ito. Abatid na 3 linggo na ang nakalipas mula nang ipatupad ang MSRP sa baboy pero 39% lamang sa mga retailer ang tumatalima. Buwelta naman ang ilang retailers sa mataas na halaga pa rin nila nabibili mula sa mga suppliers ang karneng baboy kaya't hindi sila makapagbaba ng presyo. Pasada Balita. Samantala, 80% ng handa ang House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, isa sa mga miyembro ng 11-man prosecution team, tuloy-tuloy ang kanilang preparasyon kabilang ng mga posibleng maging depensa ng kampo ng Vice Presidente. Samantala, ikinatuwa naman ni Congressman Defensor ang resulta ng survey ng Center for Student Initiatives kung saan 84.8% na mga mag-aaral sa buong bansa ang sang-ayon na mapanagot ang pangalawang Pangulo. May tuturing niya itong good sign dahil maging ang sektor ng kabataan ay aware sa mga nangyayari sa bansa at naniniwala sa proseso ng impeachment. Aminado naman ang mambabatas na hamon sa kanila ang pagbalanse sa trial preparations at election campaign season. Pasada Balita. Okay pa rin yan, kumpiyansa din si Vice President Sara Duterte na hindi mapapalakas ng panibagong mga listahan na sinasabing tumanggap o nakatanggap ng confidential funds ng kanyang tanggapan ang nakabinbin na impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay VP Sara, guni-guni lang ng mga mambabatas ang nasabing listahan. Iginiit pa ng Vice Presidente na hindi ito nangangahulugang naniniwala o hindi ibig sabihin na naniniwala mga mambabatas ay maniniwala na rin ang mga Pilipino hinggil dito. Nabatid na ibinunyag ng isang kongresista ang sinasabing listahan ng mga bilihin sa palengke o grocery store na bahagi sa nabigyan o bahagi ng nabigyan ng confidential funds. Pasada Balita. Iba pa nga paksa ng mga balita, sinimulan na ng Philippine Contingent Team ang paghahanap sa 4 na Pilipinong nawawala sa Myanmar matapos ang pagtama ng magnitude 7.7 na lindol. Gayunman pahirapan pa ang nagiging sitwasyon sa Myanmar. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, kasalukuyang nagpapatuloy ang search and rescue operations sa nasabing bansa matapos ang sunod-sunod na aftershocks. Nakakaranas pa rin po sila na meron pa rin po mga aftershocks. Hindi rin anya tumitigil ang kanilang pakikipag-ugnayan maging sa Thailand na naapektuhan din ng lindol, gayon din sa embahada ng Pilipinas. Pagtitiyak pa ng DFA, patuloy ang isinasagawang hakbang ng kanilang ahensya upang matiyak na ligtas ang mga OFW sa Myanmar at Thailand. Pasada Balita. Dumaraing na ang United Nations dahil sa matinding kakulangan ng supply ng tubig at gamot sa Myanmar matapos ang malakas na lindol na yumanig noong Biyernes. Ayon kay UNICEF Representative Marco Luigi Corsi, patuloy ang kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan doon, partikular na ang tubig at gamot. Marami anyang natutulog na lamang sa kalye dahil sa kawalan ng kuryente at tubig. Komunikasyon medyo mahirap din po. Nangangamba naman ang UNICEF sa posibilidad ng pagkalat ng sakit. Ito na ho, kagaya ng kolera dahil maging ang supply ng malinis na tubig
ay nauubos na, kinakapos na po sila. Kinumpirma naman ng World Health Organization na puno na ang karamihan sa mga ospital at halos ubos na rin ang supply ng gamot. Kaugnay nito, sinisikap naman ng mga ahensya ng United Nations na magpadala ng tulong, pero hirap pa rin sila dahil sa matinding pinsala ng lindol sa mga tulay at sa kalsada. Patuloy naman ang panawagan ng UN para sa agarang tulong pinansyal upang mapunan ang kakulangan sa relief supplies. Pasada Balita. Samantala, naaresto ng mga otoridad ang ilang empleyado ng Metropolitan Manila Development Authority Payroll Division matapos mabunyag na iligal na binabawasan ang sahod ng kanilang mga tauhan. Nako. Batay sa inisyal na investigasyon, kumukuha ang mga suspect ng maliit na halaga sa ilang empleyado, kumukurot sila sa sahod at inililipat ito sa kanilang accounts. Nagawa rin ang mga sangkot na manipulahin ang computerized payroll system ng ahensya. Mismo namang si MMDA Chairman Attorney Romando Artes ang tumayong complainant laban sa mga sinasabing suspect, habang pinangunahan ni MMDA General Manager Procopio Popoy Lipana ang pag-aresto sa mga sangkot na empleyado. Sinisimula na ang inquest proceedings laban sa mga ito at nagsasagawa na ng masusing investigasyon ang ahensya. Tiniyak naman ng MMDA na mananagot sa batas ang mga sangkot na tauhan. Pasada Balita. Sa oras na 14 na sandali makalipas ang ika-6 na ng morning, sa pagkakataon ito tanggap tayo ng report. Joint circular para sa guidelines ng Child Development Center sa mga lokal na pamahalaan na nakadakdang lagdaan ni Pangulong Marcos ngayong araw. Detalye mula sa Malacanang, Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakadagdang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang joint circular para sa guidelines ng itatatag na Child Development Centers ng mga lokal na pamahalaan. Isa ito sa mga hakbang ng gobyerno para mabigyan ng access sa early childhood education ang mga mahirap na barangay sa bansa. Noong Marso, inaprubahan ni Pangulong Marcos ang paglalabas ng 700 milyong pisong pondo para sa pagtatayo ng mga CDC kasunod ng mungkahi ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Sa ulat ng EDCOM, may 5,800 barangays pa sa bansa ang wala pang CDCs at 229 sa mga barangay na ito ang kabilang sa mga mahirap na lokal na pamahalaan. Sinabi naman ni Education Secretary Sani Angara na malaki may tutulong ng Early Childhood Development Initiatives sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa tulad ng pagpapababa ng dropout rate at pagtaas naman ng completion rate at literacy ng mga batang mag-aaral. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Totong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Papabalita, ilang senador naniniwalang dapat ng maganda ang gobyerno sa posibleng pagsakop ng China sa Taiwan. Wala naman sa Senado, Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Kumbinsido ang ilang senador na dapat nang maghanda ang bansa sa posibleng pagsakop ng China sa Taiwan. Ayon kay Senator Win Gatchalian, may 300,000 Pilipino na nagtatrabaho sa Taiwan kaya dapat alamin ang kanilang kinaroroonan at planuhin ang paglilikas sa pamamagitan man ng eroplano o barko sakaling matuloy ang pinangangambahan na pagsakop ng China sa Taiwan. Sa tingin ng senador, malamang ituloy ng China ang balak sa Taiwan dahil nahikayat ito ng ginawang pananakop ng Russia sa Ukraine. Kumpiyansa naman ang senador na agad na matutulungan ng gobyerno ang mga Pilipinong uuwi buhat sa Taiwan. May umiiral anyang reintegration program ang gobyerno at may pondo na rin para rito. Sangayon din Senator Bong Revilla Jr. na dapat maging handa ang pamahalaan sa posibleng pagsakop ng China sa Taiwan. Kung kailangan anyang ma-repatriate o maibalik ang mga kababayan nating Pinoy na nasa Taiwan, ay dapat agad itong gawin. Kailangan anyang tiyakin ang kaligtasan ng bawat isang mga Pilipino na nandun sa Taiwan. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC.
Patrol Report. Ngayon pa rin niya, pinawi naman ng Malacanang ang pangamba ng publiko hinggil sa napabalitang pagsasagawa ng military exercises ng China sa bahagi ng Taiwan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi dapat mabahala ang publiko sa panawagan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner sa mga sundalo sa Northern Luzon Command sa posibleng epekto ng anumang maging aksyon ng China kontra Taiwan. Ito anya ay paalala lamang sa mga sundalo at sa taong bayan na dapat na laging maging handa sa anumang pangyayari at kailangan ding malaman ng tropa ng pamahalaan ng lahat ng contingency measures na maaaring ipatupad. Samantala, tiniyak naman ng palasyo na handa nitong tulungan ang nasa 250,000 mga Pilipino sa Taiwan. Pasada Balita. Aprobado na ng US State Department na posibleng pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas. Ang nasabing fighter jets ay nakakalaga ng $5.58 billion katumbas po yan ng mahigit 300 bilyong piso. Kabilang sa mga inaprobahan ng pagbili sa 16 sa F-16C Block 70-72 jets at F-16B Block 70 fighter jets. Gayunman, inihayag ni Defense Assistant Secretary Arsenio Andolong na wala pa silang natatanggap na official notice kaugnay sa nasabing impormasyon. Nabatid na inanunsyo ng US State Department ang impormasyon ilang araw matapos ang pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa Pilipinas. Pasada Balita. Iba pang balita, ikalimang oral argument kaugnay sa pondo ng PhilHealth na ibinalik sa National Treasury pagpapatuloy ngayon ng Korte Suprema. Patrol 24, June Samson sa detalye. Nakatakdang ipagpatuloy ngayong umaga sa Korte Suprema ang oral arguments kaugnay sa kinukwestiyong ilang bahagi ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na inilipat sa National Treasury. Ito na ang ikalimang araw na oral arguments at wala pa rin katiyakan kung ito na ba ang huli o masusundan pa ba sa ibang araw at katulad kahapon ay muli itong idaraos ngayon sa Supreme Court Session Hall sa Baguio City. Samantala sa ika-4 na deliberasyon kahapon na ibinahagi ni Associate Justice Joseph Lopez ang kanyang naging karanasan sa PhilHealth nung siya ay nagkasakit at na-confine sa ospital noon. Sinabi ng maestrado na umabot sa 7 milyong piso ang bill niya sa ospital pero nasa 50,000 piso lamang ang sinagot ng PhilHealth. Tinanong ni Justice Lopez si PhilHealth Senior Vice President Renato Limsiaco Jr. kung dapat bang managot ang ahensya kaugnay sa hindi paggastos ng halos 90 billion pesos na sobrang pondo mula pa noong 2021. Inilipat ng PhilHealth ang sobrang pondo bilang pagsunod sa kautusan ng Department of Finance batay na rin sa 2024 General Appropriations Act. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, maraming salamat si June Samson mula po dyan sa mula po dyan sa Korte Suprema. Alright, sa pagkakataon ito tayo po muna ay mamalengke at syempre alamin po natin na magiging almusal, tanghalian hanggang hapunan. Syempre, walang iba. Mula po dyan sa lugar kung saan di umano ipinagbabawal ang mga pango. Ba't na ano ka? Oy, hindi naman. Pasindabi po, sa lugar di umano ipinagbabawal ang mga pango. Mula po dyan sa Tangos, Navotas City, ang ating pong Palengke Queen, ang ina po ninyong lahat, ina nating lahat, ang ina ninyo, ang ina ng bayan. Ina sa palengke, walang iba. Siyempre, nandyan po si Aling Beth Samson. Aling Beth! Good morning, Sam! May matangos ang ilong na siya doon. Pasintabi naman daw, oh. Hindi, maganda naman talaga ilong mo. Matangos naman talaga eh. Oy. Yun. Pero hindi ako taga Navotas.
Hindi. Hindi. Taga-Caloocan ka. Alam na alam ko, taga-Caloocan ka. Batang kang kalutoi. Batang kang kaluto, it's tayo. Anyway, Drew, almusal, iba naman. Aha. Tabi-tabi mo na yung mga pandesal, yung mga sinangag. Nahiling ng anak ko na gusto rin niya ng suman sa lihiya. Ay! Ang sarap Alam mo naman. di ba, masarap magluto ng kakanya ng iyong mami. Yeah. Daming alam na lutong kakanya ng iyong inay. Lalit, Suman. Mama, gusto ko ng suman sa lihiya. Alam mo, yung mga hindi nakakaalam ng suman sa lihiya, yan po yung magkayakap na suman na nakabalot sa dahon ng saging. Na iyaan po, pag binili niyo yan, kailangan merong kasamang nyog at asukal. Oo, tama yun. Tama. Ayan. So, yung dalawang pares na yan, 50 pesos na, mahina kumain yung apo ko, tsaka yung anak ko. Kaya magiging 4 yan, mabigat sa tiyan. May kape naman, tsaka gata. So, 50 pesos yan. Ang tanghalian, dahil ilang beses tayo sunod-sunod ng manok at baboy, kambyo muna ako sa 2 tali ng sitaw, ia-adobo ko. Oh. Para maiba-iba naman. May bigas na rin ako ng 50. Gulay-gulay mo. Ngayon, gulay muna. Tapos sa tanghalian yan, Drew, bibili ako ng oyster sauce para pampalapot at pampalasa. Yung bawang at sibuyas ko 10 piso. Tokwa ihahalo ko dyan. Tokwa kasi nakakailang baboy at manok na nga Yung tokwa ko, 25 pesos lang. Yung mantika ko, 40 hanggang gabi na. Isang bote yan Ang hapunan, aba, mura tilapia Bumili ako ng halagang 100 pisong tilapia kasi sa aming mag-anak para mamayang gabi. Maliit lang yan. Ayos lang. Yung isang isda medium. Yes, yung isang isda kasi sa isang tao. So wala nang hahatiin pa, wala nang papartiin pa. Pag nilinis ko yung isda, tigi-tigisa kami. Tama lang tigi-tigisa kasi meron namang sauce yan Dahil yan ay tarsyadong tilapia, siyempre meron yan, may bawang, sibuyas, kamatis at isang itlog. Kapirasong bawang, mahalang bawang, 160 pesos ang kilo ng bawang. Wow! 160. Ang talong 180. Ang itlog naman, pag wala kang 750, hindi ka makakabili ng isang piraso. Akala ko pag wala kang itlog, hindi ka magkaka 150. Hindi. Pag wala ka palang pera. Aray ko. Ayun, isang itlog, sa 8 pesos lang nakuha para medium. Suma total, kayang-kaya na to. Almusal, tanghalian, merienda. Pwede na magmerienda pag may natira Yung hapunan, abot lang ng 378 pesos. Pwede na. Nakatipid ako Pwede na yan, tipid-tipid na yan. Mula almusal, tanghalian sa hapunan. Ayan, para sa altang hap sa pasada balita ng DWIZ, Palengke Queen Beth Samson nagbabalita ng tama, nagliligod ng tama. Siyempre, Drew! Nagbabudget tayo ng tama para makakain ng tamang healthy. Bye! Pasada Balita. Yan po ang ating Palengke Queen. Walang iba ang numero 1 palengkera sa balat ng radyo. Ang ina ninyong lahat sa palengke, ina nating lahat sa palengke, Aling Beth Samson mula po sa lugar kung saan ipinagbabawal di umano ang mga pango. Navotas City, Tangos City, Navotas. Alright? Sige, Kuya Winner, tayo muna ay magbibigay daan sa ilang pong mga paalala. Magbabalik po ang Pasada Balita makalipas lamang ang mga paalalang ito ni Kuya Winner Contino. Oras! 26 na sandali makalipas ang ika-6 na ng morning. Pasada Balita ng Tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Right, sige, tayo po ay nasa ikalawang sigwada na po ng Pasada Balita sa oras na ganap ng alas 6:29 na po ng umaga. Sa pagkakataon ito at ating pong pag-usapan, ito pong sa nangyari po sa MMDA. Hindi po yung sa yung sa sahod scam nila. Ito po yung isa pang issue sa MMDA. Yung pamamahiya po ng isa pong MMDA official sa isa pong police na nag-viral pa ho sa social media. Yan po ay kinukundena ng National Police Commission, yung sinasabing pamamahiya ng MMDA official sa isa pong police officer na nahuli pong nakaparada ang motorsiklo sa bangketa. At planong magsampa raw ng kaso dito pong police ho na ito. At para ho magbigay ho ng karagdagan detalye kung ano nga ba yung mga isasampang kaso at kung ano pa yung mga asuntong maaari pong harapin nito pong MMDA official, si Ginoong Gabriel Go.
Nasa kabilang linya po natin para magbigay linaw po sa panig po ng nitong pulis, ang NAPOLCOM, ang National Police Commissioner po ng naturang ahensya, walang iba si Attorney Rafael Calinisan. Magandang umaga po muli, Attorney Calinisan, Commissioner. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Boss Drew, magandang Opo. umaga po at sa milyon-milyon yung tagapakinig. Good morning. Commissioner, maraming salamat po muli sa inyo pong pagpapaunlak at batid namin na suki na namin kayo rito, no? Pero dito ito pong issue po last week pa ito no? Last week pa, no? Although nagkaroon na ho ng pag-uusap, meron na rin hong ginawa ang MMDA, pero ito hong pulis ho na ito ay desidido na magsampa na ho ng kaso. Ano ho bang kaso ang ifa-file ho nito laban kay Ginoong Gabriel Go? Sa pakipag-usap ko kay Captain Felipe, alam ko 2 kaso ang ifa-file niya. Opo. Isa for violation of Data Privacy Act at yung pangalawa libel. Yung Data Privacy Act kasi binivideohan siya, tapos hindi wala namang pahintulot, tapos pinost pa. Yun namang libel, syempre, yung sa buong circumstances, pahiyang-pahiya itong si Captain Felipe dun sa pagbablog ni Mr. Go at ni Dada ko. Okay. May vlogger pang kasama pala. Si Mr. Go, lahat ng puntahan niya. Actually, kung medyo mag-aanggang ka mamaya, Drew, panoorin mo yung mga vlog ni Dada ko. Ay, napapanood ko Isang yan, vlogger na- Commissioner. Napapanood ko yan. Kasama niya lagi si Mr. Go. Ang sabi sa akin ni Mr. Go, kulang na lang daw makiusap ng malupit tong si Dada ko, nasasamahan daw siya sa pag-iikot niya. Kung ano man yung usapan nila, sila na yon. Ang bottom line, pag nagtatrabaho si Mr. Go, may kasama siyang vlogger at binivideohan at pinopost lahat ng galawan nila. So, eto na yon. Ilang buwan na silang nag-iikot at marami nang medyo napapahiya. At saktong-sakto, pati yung isang kasapi ng Philippine National Police. Isang police captain pa to, hindi to isang ordinaryong police lang. Official to ng PNP na pinahiyan nila. Alright. So yung video, yan na po yung magsisilbing ebidensya, Commissioner. Among others, totoo lang medyo Kasama yan. If I may give my legal opinion, bilang 17 taong practicing lawyer, medyo solid yung kaso laban kay Mr. Go. Solid. Sa makatuwid, attorney, mabigat-bigat ng kakaharapin ni Ginoong Go rito. Medyo. Kasi una, klarong-klaro yung mga facts. May ebidensya pa. Ang daming testigo. Kumbaga, alam ng lahat na buong sangkabayan ng Pilipinas. Pangalawa, may aspetong kriminal ito at ito ay himas rehas kung sakali. Himas rehas, ha? Aside from... Siyempre, Opo. this is a criminal case, Drew. So, isipin natin, there can be 3 possible cases to be filed. Isa yung criminal case, isa yung civil case, isa yung administrative case. Yung kasong kriminal, yun yung pagkakakulong. Kadalasan, kapag nag-file ka ng isang criminal case, kaakibat nun ang civil case kung saan may danyos o kabayaran. So that's that. Yun yung baka i-file ni Captain Felipe mamaya. Mamaya? Yung kasong yun yung pagkakaalam ko. Unless pahilot ni Mr. Go yun. So yung pangalawa, yung kasong administratibo na maaari ding i-file ni Captain Felipe. Ito naman yung fitness ni Mr. Go na manatili bilang empleyado ng MMDA. Opo. Ito bang si Captain Felipe, nabanggit ba niya o natanong niyo rin ho ba siya na kung sakaling mag-public apology ho itong si Ginoong Gabriel Go, ay areglo na lang, pwede bang idaan na lang sa areglo, ganon, Commissioner? Mga na siguro si Mr. Felipe, si Captain Felipe ang makuusap ninyo, pero ang aking tansya, aking nakausap si Captain Felipe, ang huling-huli nga, nung nag-aagahan kami, mukhang desidido yung mama. Desidido talaga. Kasi mukhang talagang tinamaan din talaga siya dun sa pag-post ni Mr. Go. Nako. Meron pa kayang ibang
uniform personnel ang may ganitong kalintulad na kaso, Commissioner? Sa pagkakaalam ho ba ninyo, meron bang ibang kalintulad na ganitong case? May nakita akong isang vlog niya, isang retired official, isang retired PNP official. May nakita akong pangatlong video na pati mismo yung chaplain. Oh, Sorry, mismo yung chaplain ng PNP, kanyang tinikitaan at pinahiya. So, di ko alam kung merong gagaya pa. Hindi ko rin alam kung may gagaya din na iba pang private citizens, pero it is what it is. We just stood up against Mr. Go because the offense was done not just to Captain Felipe but to the 225,000 strong members of the Philippine National Police, pati na rin dun sa mga retiradong opisyal. Kasama na dun yung dalawang magulang ko, yung nanay at tatay ko, police. So this is for them. Kasi yung uniforme ng police, napaka-importante niyan eh. Parang, how should I put it? It symbolizes all law enforcers of old, current, tsaka yung mga magiging police officials pa. Isipin mo kung ang isang sambayanan walang tiwala sa kanyang police force at pwede na lang palang sigaw-sigawan ng isang civilian na yung kanyang law enforcer. Siguro napakagulo ng society natin. Yun ang ginagawa ni Mr. Go. Kaya yun ang dapat nating pigilan. I-take down kaya yung video? Possible kaya, Commissioner? Dapat. Actually, hindi na kailangang tanongin yan eh. Very basic yan. Ang nakakainis pa, nung nakausap ko si Mr. Go nung Sabado, kung saan nangako siya na mag-sorry na hindi naman niya ginawa. Part of that conversation, ang sabi niya, hindi naman ako yung nag-post niyan. So wala akong liability. Ay, ganun? Si Dada Ku ang nag-post niyan. Ganon? Yung referring, ganon. Referring to the vlogger. Okay. Sa madaling sabi, puro alibay nga yung usapan namin eh. Wala na akong narinig kundi alibay. So, ang sabi ko sa kanya, wala naman maniniwalang wala kang alam dyan eh. Sino bang beneficiary ng vlog na yan? Kahit si Dada ko pang mag-post niyan, kung naman ng starring dun sa Siya yung content, siya yung laman eh. Siya yung laman eh. Kung laman yung vlog na yan. Okay. So, hindi pwedeng sabihin na hindi mo alam yan. Tsaka tagal na ng vlog na yan. Imposible hindi mo alam yan. Sabi ko sa kanya. Pero, Commissioner, itong vlogger na ito, hindi rin lusot ito sa asunto. Hindi lusot sa asunto. In fact, kasama siya sa asunto. Alright. So, kasi napapanood ko rin naman, hindi lang yung mga ganitong video, may mga iba pang mga prior incident, prior videos doon sa ganyang cases, no? Pero ito bang, kasi meron ng show cause order na inilabas ang MMDA para kay Ginoong Gabriel Go. So, ano kaya magiging bearing nun, Commissioner? Wala. It is just part of what we call due process. Okay. Sa aspetong due process, kailangan bigyan ng pagkakataon na makasagot ang isang tao na hinahabla o inaakusahan ng nagkagawa ng kahit na anong kamalian. Hindi pwedeng nagkamali tapos sisentensyahan mo na kaagad. Ganun lang. O nagkamali, ipapaya mo na kaagad. Dapat, pag nagkamali, kasuhan, bigyan ng pagkakataong sumagot, saka paparusahan. Ganun yung esensya ng due process sa Pilipinas at kahit saang parte ng mundo. Yung mundo natin nakahinsya substantive at procedural due process. So yung ginagawa ni MMDA laban kay Mr. Go na pinashow cause order, ang Tagalog version nun ay, Mr. Go, sumagot ka dito sa napansin naming kamalian mo. Paliwanag sa kami ka lang, maghahatol. ganun. Oo. Yun ang ibig sabihin nung show cause order na inisyu ni MMDA. That does not preclude yung maaring pag-file na kahit na sinong tao, to include Captain Felipe, ng admin cases pa laban kay Mr. Go. Opo. O kaya criminal cases pa laban kay Mr. Go. Alright. Nako, medyo iiwan na muna natin yung sa issue ng MMDA, Commissioner. Kamusta na nga pala yung kaso noong pulis na yung udyok ng pag-aalsa? Ano na ho ang update ho doon, Commissioner? Una sa lahat, ewan ko ba dun sa taong yon, no? So,
ibang klase hanggang kagabi. Hanggang kanina umaga, nagpo-post pa rin yung mama. Hala. Pati nga ako, tinatag pa. Oh. Pero totoo lang, hindi ko na para pansinin yung mga posts niya. Kasi alam naman natin, we have to be also compassionate doon sa ating isang kasamahan na merong mental health issues. Opo. Pero that does not mean na hindi natin kakasuhan. In fact, nakasuhan na. In fact, gumugulong na yung kaso niya. He did not answer. Actually, he answered but late. Sumagot siya sa yung hinabla sa kanya. Pero merong deadline na tinatawag dahil lagpas na dun sa deadline. He has waived his right to answer. Ang sagot pa nga niya dun sa pagiging late, pinost niya eh. Sabi niya, bakit niyo pinapasagot? Nagkakape pa ako. Yun yung post niya. So, kaya, baka meron ka pang mahabang pagkakataon magkape. Kasi hindi naman siya sumagot dun sa kaso niya. So, baka after this case, meron siyang very long period to taste all types of coffee. Yun na lang siguro, before I got into this interview with you, nagpa-follow up din ako ng mga punong bagay sa trabaho at saktong-sakto, finalo up ko rin na paspasan talaga yung kaso ni Fontillas. Itong mga ganitong klaseng kaso ay dapat mabilis at we have promised before nung nangyari yung kasong yan na 60 days yan. Matagal na 60 days tapos na ang kasong yan. Alright. Ano ho ang, kasi ang dami ho mga naglalabasan, of course, marami mga vlogs, may mga pulis din na nagva-vlog, Commissioner. Although itong si Fontillas ay, kumbaga talagang natsyempon talaga na yun na nga, ang kanyang pahayag, negatibo, Ano bang panawagan nyo sa mga ganitong mga pulis na nagva-vlog or nakukunan ho ng video, nagva-viral ho sa social media, Commissioner, kung yung iba negatibo, iba kung nahuhuli, kung ano-ano man. Ang dami tayong napapanood, Commissioner. Una, yung mga sa nagva-vlog, alam naman natin na they have their right to self-expression. So, happy naman ako sa nakikita ko. There are some incidents pero generally very, very, very fine. So it's just a reminder na always stay professional. Tiwalang-tiwala sa inyo ang National Police Commission ninyo. Alam kong naintindihan nyo naman ang discernment dyan kung anong dapat at hindi dapat i-post. Doon sa mga police na nasa field na maaring makagip ng mga ibang vlogger, just be professional also, be patient, be kind. Reasonable force ng lagi. Kung pwedeng timpi na lang. Tandaan natin na mas malaki ang problema minsan, lalo na in the aspect of road rage, kita mo naman, 'di ba? So kung merong pagkakataon na i-let go nyo na lang. But in all seriousness, for broad strokes purposes, we just need to be kind to one another. Actually, baka itong payo na to hindi lang pampulis eh. Baka yung payo na to pang sa kalahatan. Kung lahat ng tao iniisip na kung gagawin ko ba to sa kapwa ko, anong balik sa akin? What should I do to my fellow men? 'Di ba? Siguro this world will be a better place. Don't do unto others what you don't want them to do unto you. Nasa Bible naman yun eh. Yes, Siguro naman, hindi naman mali nasa Bible. So with that, we just have to mutually respect each other and all other persons that we get in touch with. Pero Commissioner, kayo ba, hindi ho ba kayo nahagip ng mga vlogger? Hindi pa, wala pa. May mga bumabaterya sa akin na mga keyboard warrior. Pero ganoon talaga eh. Kasama siguro sa trabaho yan. Mas pangit naman siguro na may nangyayari sa atin. Tapos ako mismo,
wala akong gagawin o wala akong, kung manonood lang ako, hindi pwede. Mas malaking kasalanan yun. I-bash nyo na ako for doing something rather than for doing nothing. So, gaya nitong kaso ni Fontillas, ito ay motu proprio investigation. Tututusin, walang complainant yun. Alright. Pero kailangan nating mag-act kasi otherwise yung fitness ng members ng PNP ang pinag-uusapan. Ito naman doon sa kaso ni Mr. Go. Hindi naman pwedeng di tayo magsalita. Harap-harapan na napapaya ang ating uniforme. Dapat merong mag-step up at dapat may magsalita. Mukhang kailangan yatang madagdagan ng training ng mga pulis natin, Commissioner, lalo sa social media. Mukhang kasi syempre iba na ang panahon ngayon, 'di ba? Kumbaga, ang technology natin ngayon mabilis magbago, Commissioner, 'di ho ba? Mukhang Yun ang namang social media policies natin is ever evolving. Actually, meron naman ng in place. Parang ibang batas din natin, dyan naman na lahat ng batas, matter of proper implementation. Yung pagpapaalala naman, lagi namang nandyan. Very, very soon, we will have a dialogue with PNP vloggers just to touch base. Pero tutusin, okay naman things are fine. Ayoko sabing isolated incidents yung mga nangyayari. Buti na lang, hindi naman yung PNP yung nangaargabyado in certain vlogs, sila naman yung nabibiktima. Yun namang kaso ni Fontillas, extremely special case yun. Ayoko sabing isolated incident. Gas-gas na yun Yung extremely exceptional case because of the mental health matters. But maybe we should look into a lot of things. Kasama na yung pagpasok sa police force, yung social media policies, and of course, public community relations. Alright. Nako. Sige, Commissioner, from time to time, hihingi kami ng update kung saan nga ba hahantong po ang kasong ito na kinakaharap po nitong atin mga pulis at syempre yung pagpa-file po mamaya. Inaasahang magpa-file ng kaso itong si Captain Felipe laban kay Ginoong Gabriel Go ng MMDA. Marami pong salamat, Commissioner. Huling-huli na. Opo. True, baka sabihin mo naman, mukhang di mo na pick up ang chismis, pupunta sa opisina ko mamaya si Gabriel Go ng 11 o'clock. Ha? 11 yan, o'clock? Sabi na. Ba? Sabi na nga ba, di mo napulot yung chismis na yan. Chismis? Sige, babantayan namin yan, Commissioner. Kung merong gustong pumunta doon sa opisina ko ng alas 11, magkape-kape habang magpa-public apology si Mr. Go na inaasahan ko na sana hindi kami tuyuin uli. Di kape-kape na lang tayo doon. So let's make love na lang tayo doon. Let's make love, not war. Yes, salamat, Commissioner. Magandang umaga po. Ingat po kayo. Alright, magandang magandang umaga po at salamat. Magandang umaga. Yan po si NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Calinisan. Pasada Balita. Alright, standby lamang po sa iba pang mga report, mga balita sa pagbabalik po ng Pasada Balita. Oras! 12 minuto bago sumapit ang grap na alas 7. Pasada Balita. John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Alright, so yun ho, bagong chismis. Grabe na yun. MMDA. Ay, good morning ho sa mga taga-MMDA kay Mayan Tanbio. Batiin na si Maring Mayan Tanbio at si yung director nila, si Ma'am Sharon. Good morning po, Ma'am Sharon. Yan, sa mga taga-MMDA. Chichismis din tayo. Magkakapatawaran. Ay, grabe. Magkakapatawaran nga ho kaya mamaya ang tabayanan sa Ana Luna. Ay, di pala. Sige, trabaho muna tayo. Tayo po muna ay magbalita. Tanggap po tayo ng report. Malacanang, eto na nga ho. Malacanang, wala pang malinaw na tugon sa hirit ng TUCP na sertipikahan bilang urgent ng panukalang 200 peso legislated wage hike. Alamin po natin ang kabuuan ng report mula kay Patrol 13 Update
Hatid ni Gilbert Perdes. Wala pang malinaw na tugon si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa panawagan ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang panukalang 200 pesos na wage hike. Ito dahil sa sinasabing patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Castro na wala pang naipapaabot sa kanyang bagong direktiba mula kay Pangulong Marcos hinggil sa naturang panawagan. Ang malinaw lang ayon kay Castro sa ngayon ay ang huling kautusan ni Pangulong Marcos sa mga regional boards na i-review ang sahod ng bawat rehiyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, nag-turnover ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng 100 emergency go bags sa Barangay San Antonio sa Gerona, Tarlac itong Marso 24 bilang bahagi ng commitment ito sa disaster preparedness. Tinanggap ito ni Barangay Captain Jojoy Alikaykay mula kay PCSO Assistant General Manager Arnel Casas na kumakatawan kay PCSO General Manager Mel Robles. Ang bawat kits ay magagamit para sa survival sa mga emergency situation. Ang naturang inisyatibo ay alinsunod sa commitment ng PCSO sa disaster resilience sa pamamagitan ng pagkakaloob ng essential resources sa mga komunidad upang epektibong makatugon sa mga emergency. Pasada Balita. Sa iba pang balita, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil nakatulong ito upang mas mabumuti ang relasyon nila ng ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dito ng pag-aresto sa dating Pangulo na ngayon ay nakapiit sa Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands. Ayon sa pangalawang Pangulo, nagkapatawaran sila ng kanyang ama matapos sa mga nangyari sa kanilang buhay. Kumpara noon, mas nakapag-usap niya sila hinggil sa kanilang buhay at pamilya. Matatandang muling bumisita si VP Sara sa dating Pangulo kasama ang kapatid na si Veronica o Kitty at common law wife ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia. Pasada Balita. Maaari pang magpasa ng mga karagdagang ebidensya ang prosecutor ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang binigyang diin ni ICC spokesman Fadi El Abdallah dahil paunang ebidensya pa lamang anya ang 43 kaso ng pagpatay at para lamang ito sa aplikasyon ng warrant of arrest. Ipinalawanag pa ng ICC spokesman ang mahigit 40 kasong nabanggit ay isa lamang halimbawa ng mga insidente na nauugnay sa isinampang kaso upang mapanatili ang akusasyong crime against humanity. Sa orihinal na aplikasyon para sa warrant of arrest ni dating Pangulong Duterte, binanggit ng ICC prosecutor ang 45 acts of murder, 4 na acts of torture at 3 acts of rape bilang mga base para sa mga krimen laban sa sangkatauhan ng mga kaso na kanilang itinutulak laban kay Duterte. Pasada Balita. Nagbibigay naman ng tulong sa saklolo ang Office of the Vice President sa mga Pilipinong naaresto dahil sa pagdaraos ng political demonstration sa Qatar noong nakarang linggo. Ayon kay Vice President Sara Duterte, makikipag-ugnayan ang kanyang tanggapan sa iba pang ahensya upang talakayin kung anong tulong ang maaaring ipagkaloob sa mga naarestong Pinoy. Una na ring tiniyak ng Malacanang na hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga naturang Pilipino. Matatandang inaresto ang 20 Pinoy sa naturang bansa dahil sa hindi otorisadong political demonstration. Pasada Balita. Hiniling ni Senator Amy Marcos kay Executive Secretary Lucas Bersamin na payagan ng mga miyembro ng gabinete na dumalo sa pagdinig ngayong araw kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa liham ni Senador Marcos bilang tugon
kay E.S. Bersamin, iginit nito na hindi dapat o hindi sapat ang ibinigay na dahilan nito para hindi dumalo sa pagdinig ang mga inimbitahang cabinet member. Binigyang din pa ng mambabatas na mahalaga ang presensya ng mga opisyal ng pamahalaan sa pagdinig upang mabigyang linaw ang mga issues sa pagkakaaresto sa dating Pangulo at masagot ang mga katanungan mula sa nakaraang pagdinig lalo na't nakatanggap na sila ng mga bagong impormasyon. Iginit pa ni Senador Amy na may mga desisyon ng Korte Suprema na sumusuporta sa kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng investigasyon bilang bahagi ng kanilang tungkulin anuman ang kasong kasalukuyang pinoproseso. Ipinaalala rin ng presidential sister na hindi maaring gamitin ang executive privilege bilang dahilan upang iwasan ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno sa publiko. Pasada Balita. Kaugnay pa rin yan, tinanong naman ni Senator Amy Marcos ang palasyo kung pang-April Fools ba ang magkaibang pahayag ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro. Kaugnay ng partisipasyon sa ikalawang Senate hearing hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naglabas ng resibo ang presidential sister na magkaiwalay na sagot ng dalawang opisyal hinggil sa pag-imbita ng pinamumunuan niyang Senate Committee on Foreign Relations sa mga opisyal ng gobyerno. Sa liham ni Bersamin kay Senador Marcos at Senate President Chis Escudero nitong Marso 31, nakasaad ang pagtanggi ng palasyo na padaluhin ang mga cabinet officials sa pagdinig sa paggiit nila ng executive privilege. Pero una nang naglabas ng payag si Castro sa kapareho ring araw na hindi pipigilan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal sa ehekutibo kung ipatatawag sa Senate hearing upang sagutin ang mga ibabatong tanong sa kanila. Sa makatuwid, wala po silang group chat. Tanong tuloy ni Senadora Marcos, kaninong utos ba dapat ang masunod kasabay ng payo sa gobyerno na iwasan namang lumikha ng kalituhan lalo na kung transparency at accountability ang pinag-uusapan. Pasada Balita. Alright, standby lamang po para po sa mensahe po ng ating pong ama ng himpilan, walang iba si Boss D. Edgar A. Cabangon. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Sa oras sa ganap na eksakto yung punto, alas 7 na ng morning, ating pong pakinggan ang mensahe po ng ating pong ama ng himpilan, ang ama po ng Aliu Broadcasting Corporation, si Chairman Boss D. Edgar A. Cabangon. Lenten food for thought. Stress makes you expect that everything needs to happen right now. Faith assures you that everything will happen at the right and perfect time. In God's time. Believe. Think good. Thank God. Thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan, ng chairman po ng Aliu Broadcasting Corporation. Of course, Boss D. Edgar A. Cabangon. Ang
mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ. Pasada Balita Sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli, balikan na po natin ang headlines. Pasada Balita. Malacanang malamig sa panawagang sertipikahan bilang urgent ang 200 pisong legislated wage hike. Pasada Balita. Vice President Sara Duterte tinawag na guni-guni ang sinasabing panibagong lista ng mga questionableng pangalan na nakatanggap ng confidential fund. Pasada Balita. Philippine Contingent Team puspusan na ang paghanap sa mga nawawalang Pilipino sa Myanmar. Pasada Balita. Matapos madiskubre ang pagnanakaw sa sahod ng mga kapwa empleyado, ilang tauhan ng MMDA arestado. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, PEZA investment pledges pumalo na sa mahigit 58 billion pesos noong unang quarter ng taon. Pasada Balita. Payag ng Israel sa balita sa ibayong dagat. Payag ng Israel kaugnay sa Gaza Strip kinontra ng United Nations. Pasada Balita. Sports, bakbakan ng Ateneo at Lasal sa UAAP Men's Volleyball Tournament naging diktikan. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, paano nga ba maiiwasan ang Canton tumor? Alamin mamaya. Pasada Balita. At sa showbiz, autoimmune diseases ni Chris Aquino nadagdagan pa. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras na 4 makalipas po ang ikapito ng morning. Sa ngalan pa rin po ni John Ibanez, inyong po makakasama hanggang alas 8 po tayo, Drew Nasino. Pasada Balita. Sinang-ayunan ni Sinag Executive Director Jason Kainglet ang posibleng pagtatakda ng maximum suggested retail price sa bawang. Ayon sa opisyal ng samang industriya ng agrikultura, higit na malaking bahagi ng supply ng bawang sa bansa ay imported. Kaya't malaki ang patong nito sa retail price kung ikukumpara sa landed cost nito. Yung sa bawang po, wala tayong total dyan, sangayon tayo. Unfortunately, bawang natin ay 95% imported. 5% na lang ang locally produced natin at yung 150 po kasi sa kuya ng presyohan sa palengke, medyo malayo siya dun sa landed cost. Biginit din ng Sinag official na masyadong malaki ang patong na retail price ng bawang kaya't mainam lamang kung magtatakda ng maximum suggested retail price o MSRP na ngayon ay pinag-aaralan pa ng Department of Agriculture. Kung 70 po yung landed cost niya, dapat nasa 120 to 130 lang po yung imported garlic. Kung lumagpas dyan, talagang dapat po mag-MSRP para makinabang naman yung consumer sa murang presyo ng imported garlic. Gayunman, wala pang katiyakan ang pagtatakda ng MSRP sa bawang. Ito naman ang kinumpirma ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa sa gitna nga ng pagbaba ng presyo ng bawang sa ilang pamilihan. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Asek de Mesa na naglalaro sa 140 hanggang 160 pesos ang presyo ng naturang produkto kada kilo. Merong mga lugar na bumababa na yung presyo ng bawang pero ayon na rin sa ating reporting na natili na mataas yung presyo nito sa ibang mga pamilihan. Kaya patuloy na pag-aaralan yung MSRP dito sa bawang. Patuloy namang imomonitoran niya ng kagawaran ng supply ng bawang at presyo nito upang mapag-aralan kung dapat na bang magtakda ng MSRP.
Importante rin talaga yung research and development para masigurado na magkukup tayo. There are, of course, pwedeng gawin. We will try our best para magkaroon ng increased local production. Yan po ang magkasunurang tinig ni na Sinag Executive Director Jason Cainglet at DA spokesman at Assistant Secretary Arnel de Mesa sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Mula sa bawang, gumulong naman tayo sa itlog. Nakikita ng Philippine Egg Board Association na mababaliwala lang ang ipapataw na maximum suggested retail price o MSRP sa itlog. Sa kabila ito ng pandaraya ng ilang retailer sa presyo ng nabanggit na produkto. Ayon kay PEBA President Francis Uyihara, pabor naman ang kanilang grupo sa ikinakasang MSRP sa itlog pero dapat pag-aralan itong maigi ng Department of Agriculture. Retailers, may mga pagkakataon na dinadaya nila yung egg size. Katulad noong small, ginagawa nilang medium para magmukhang mura. Ang egg sizes po natin kasi ay gine-grade according to weight, according to gram. Hindi po ito according to physical sizes. Ito po ay may sinusunod na standard egg weight na nilabas ng DTI at ng DA. Kailanman bukas naman ang kanilang grupo na makipagpulong sa DA kaugnay sa pagpapataw ng MSRP sa itlog. Ang ating association po ay continuously nakikipag-usap sa ating gobyerno. Opo. Tama po kayo na bago po ito mapatupad, mahaba-haba pong proseso at yung consultation. Yun po ang pinaka-importante. And I think by that time, bago ito ma-implement, baka bumaba na rin ang presyo ng itlog sa mga farmers. Ang po ang tinig ni PEBA President Francis Uyihara sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Nananatili namang sapat ang supply ng itlog sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni Philippine Egg Board Association President Francis Uyihara na batay sa kanilang projection, mas mataas ang produksyon ng itlog ngayong taon kumpara noong 2024. Asahan naman na maapektuhan ang produksyon ng nabanggit na produkto ngayong tag-init dahil humihinang kumain ng mga manok. Tuwing sobrang init, humihina ng pagkain ng ating mga alagang manok. Ang epekto po nito ay mortalities, nagbabago yung performance at yung egg sizes na nakukuha natin ay mas dumadami yung maliliit na sizes. Samantala, patuloy na pinapadapaan niya ng bird flu ang mga poultry farmers dahil hanggang ngayon ay wala pa ring bakuna. May challenge po tayo. Hanggang ngayon, wala pa po tayong available commercial AI vaccine. Hindi pa po ito na ilalabas o naging available commercially. So, yan po muli ang tinig ni PEBA President Francis Uyihara sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Oras na 10 sandali makalipas ang ikapito ng morning. Tanggap pa tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Pamahalaan patuloy ang preparasyon sa malakas na lindol mahigit 500 gusali na katakdang i-retrofit. Alamin po natin ang kabunang report. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Tuloy-tuloy na pinapalakas ng DPWH o Department of Public Works and Highways ang kanilang earthquake preparedness upang matiyak ang kaligtasan ng mga pampublikong infrastruktura sa bansa. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na natapos na nila ang assessment at retrofitting ng mahigit 100 pampublikong gusali sa Metro Manila. Nakaprograma na rin niya ang rehabilitasyon ng higit 500 pampublikong gusali gamit ang pondo mula sa lokal na pamahalaan at Official Development Assistance o ODA. Bukod dito, may partnership na rin ang DPWH sa World Bank para naman sa pagpapalakas ng estruktura ng karagdagang 425 buildings upang matiyak na naaayon daw ang mga ito sa International Earthquake Standards. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totonglas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report.
Alright, sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang mahalaga po ito sabagat sa ayaw at sa gusto natin, iinom ho tayo ng tubig. Of course, ito pong panibagong dagdag singil po sa tubig. Ito pong Manila Water. At para ho magbigay ho ng mga karagdagang detalye, ay nasa kabilang linya po natin ang MWSS sa katauhan po ni Ginoong Patrick T, ang Chief Regulator po ng MWSS RO. At magandang umaga po, Sir Patrick. Welcome po sa DWIC Aliw Channel 23. Magandang umaga po, Drew. Magandang umaga po sa ating mga listeners. Opo. Sir, ito ho bang dagdag singil bago ho ito? Kasi January, di ba, meron ding ipinatupad po ang Manila Water. Pangalawa ho ito, Sir Patrick? Ito pong increase ng effective April 1 ay FCDA po to. Ito po ay ang Foreign Currency Differential Adjustment. Ito po ay dahil po sa movement ng peso laban sa dolyar, euro, or sa Japanese yen. Alright. So hindi ito second tranche, ha? Hindi po. Hindi. Every quarter po ito, nagkakaroon po tayo ng adjustment. Depende po sa pag-appreciation or depreciation ng peso. Alright. So, 4 na sentimo po ang inaprubahan na dagdag singil dahil po sa pagtaas ng FCDA. Pero ito ho ba ay pwede pa hong bawiin or libawa, let's say, sa susunod na quarter, pwede namang mabawasan? Tama po yan. Depende po sa movement ng foreign currency. Pag ang peso po natin ay lumakas, pwede pong bumaba po ito at magkaroon ng negative adjustment. Opo. Pero bakit ho ang Manila Water lang po ang may rate increase, Sir Patrick? Ang nagdesisyon po kasi ang Maynilad, nasa next quarter na lang po sila mag-a-adjust, if any. So, ano ho yun? Baka ho maging doble naman ho yun, yung dagdag. Kasi kung next quarter pa sila mag-a-adjust, babawiin nila itong second quarter tapos dun sa third quarter. Pwede po yan. Nagdesisyonan po kasi ng Maynilad na mas okay sa kanilang mga customers na i-defer muna ito dahil summer month. Na, kasi pwede din po bumaba yan at walang magkaroon po ng wash effect. Ang mangyayari po dyan ay walang movement or pwede pa rin bumaba. Kasi depende talaga po yan sa movement ng foreign currencies. Meron na ho bang isinabmit po na computation ang Maynilad, Sir Patrick? Yes. Nagkaroon po sila ng nagkaroon po siya ng computation. Dapat po ay magkakaroon ng dagdag po ng mga 9 centavos per cubic meter sila. Pero naisip po nila na pwede naman nilang maghintay sa susunod na quarter. Kasi pwede naman po ito mag-adjust ulit eh. So every quarter ng adjustment, sinabi po nila dahil summer month, pwede nilang i-adjust next month na lang. Sa next quarter po. Pero dahil summer month, tag-init ngayon, hindi ho ba parang, kumbaga, dapat nga ho, ang singil sa tubig medyo mababa dahil mainit ngayon. Kagaya nung nakaraan, di ba? Tag-init din. Sir Patrick? Normally po sa ibang bansa ay nagkakaroon po sila ng surcharge during summer para po kasi mas mahirap po mas malakas po ang konsumo ng mga tao eh. So gusto nila mag-water conservation ay naglalagay sila ng surcharge. Ngayon po sa atin, wala po tayong surcharge. So maski na po sa tag-init or maski na sa tag-ulan, hindi po tayo nag-a-adjust dahil po sa weather or dahil po nagkakaroon po ng problema sa supply. Wala po tayong surcharge. Alright. So wala pa tayo nun. Pero despite na wala tayo nun, ang supply ho kaya natin ay stable ngayong tag-init ho na ito. Compare ho nung nakaraan, paano tayo makatitiyak na kahit meron pong dagdag singil dahil po sa mataas po na FCDA na paano ho tayo makakatiyak na hindi ho tayo makakaranas ng supply shortage?
Una-una, itong FCDA po ito ay wala po itong kinalaman sa any problems or kung may issue man sa supply ng tubig, wala po itong kinalaman. Ito, ang FCDA ay purely pass, no gain, no loss, and pass on lang po ito sa konsumo. At yung supply naman sa tubig, I was reassured by the MWSS corporate office na sapat po ang supply ng tubig natin. Kasi po, mataas po ang level ng dam natin compared sa last year po. Mas So, ano ho ba ang water level ngayon? Ang may alam po ng water level natin ay ang MWSS corporate office. Sila po ang in charge po sa water supply, yung raw water supply sa ating mga concession areas. Sila po ang nagmo-monitor at sila po ang nababahala doon. Sa Makatwid, sir, wala ho tayong dapat ikabahala o ikatakot na ninipis ho ang supply ng tubig ngayong tag-init. Wala po. Mataas po ang level ng supply sa dam. Pero I'm also calling on our consumers na even if mataas ang level natin, huwag po tayo mag-aksaya ng tubig at mag-conserve pa rin tayo. Alright. So, meron pa ho ba tayong pinagkukunan ho na iba pang supply at na batid natin na ito'y nakakatulong para humaibsan naman ho yung para naman hindi mapagod yung Angat Dam. Meron ho ba tayong mga nadagdag ho na pagkukunan o pinagkukunan, Sir Patrick? Tama po yan. Ang Manila Water at Maynilad ay gumawa po sila ng alternative water sources. Ito po ay ang Laguna Lake, yung mga deep wells, sa mga Cavite dams para sa Maynilad, at sa Manila Water naman ay ang Wawa. So, meron po silang Wawa Dam. Kaya po, sapat po ang supply ng tubig. Hindi na I can guarantee po na wala pong water crisis. Wow. Yan po ang gustong marinig ho ng taong bayan, Sir Patrick, yung magagarantiya ho ninyo wala tayong water crisis. Aside from FCDA, Sir Patrick, meron pa ho ba tayong dapat hong abangan, dapat hong paghandaan na mga consumer, lalo ho doon sa dagdag singil ng Maynilad at iba pa? Ano pa hong mga factors ang maari po makaapekto po sa singil po sa tubig? Wala naman po. Sa next quarter po, kasi every January, April, July, October po ang adjustment ng FCDA. Yun lang po ang adjustment within the year. If the next adjustment because of the rate rebasing ay every January 1 po. Every January 1. Alright. Opo. Nako, Sir Patrick, baka meron pa ho kayong gusto pong panawagan sa ating po mga consumer, yung mga kababayan po natin, batid po natin ay kampante ngayon sapagkat yun na nga, kagaya po ng binibigay po ninyo na pagtitiyak, wala pong aasang water supply shortage. Baka meron pa ho kayong mga additional po na mga advice po, mga advisory, Sir Patrick. Well, I can announce to the public, I can guarantee that there's no water crisis and that the MWSSRO is here to protect their rights and interests. We will make sure that the two concessionaires will do their jobs and only those that are prudent and efficient expenses will be passed on to the consumers. Hindi po tayo papayag na magkaroon po ng any excess sa kanilang recovery. Alright. Teka lang, bago namin kay bitawan, Sir Patrick, ito, tama-tama, may pahabol. Meron daw hubang rebate? May magkakaroon po ng rebate? Opo, meron daw. Depende po yan. Pag may water, normally, nagkakaroon po tayo ng water rebates po sa ating monthly water bill. Pag magkakaroon po ng problema sa serbisyo ng ating ng ating dalawang concessionaires. Pag may problema po sila, pwede po sila tumawag sa MWSSRO. Pwede po pupuntahan nila sa aming social media page or email po kami pag may problema po ang serbisyo ng Manila Water at Maynilad. So doon lang magkakaroon ng rebate. Kailan ho ba tayo nagkaroon ng huling nagkaroon ng rebate, Sir Patrick? I think a few months ago, nag-voluntary rebate ang Manila Water sa
nagkaroon po sila ng voluntary rebate sa mga affected customers yun sa Laguna Lake. Tapos yung sa Maynila, I think last year, nagkaroon din po dahil nagka-problema. Every time po nagkaka-problema sila sa serbisyo sa mga customers, ay nagkakaroon po ng rebate yan kasi may penalty po sila at kailangan nilang i-rebate yan sa ating mga consumers. Alright. Naku, sige po. Marami pong salamat, Sir Patrick Lester T, sa inyo pong oras at sa inyo pong panahon. Magandang umaga po at ingat po kayo. Good morning po. Good morning po. Salamat po. At more water. Yan, sabi ng ni John Arnado. So wala 1 to sawa ligo. 1 to sawa ang basa. Grabe naman yan. Sige. Hindi, yun lang naman ho ang gusto nating malaman eh. 'Di ba? Pagdating sa tubig, kung tayo ba'y kakapusin ho ng supply ng tubig, singil, 'di ba? Susunod naman kuryente. Mamaya o kaya bukas, sige. Para ho mapanatag ang kalooban po ng atin pong mga consumer. Ngayon po kasing tag-init, mataas po ang konsumo sa tubig at kuryente. Pasada Balita. Alright, yan po ang inyo pong napakinggan nato ngayon kanina. Si Ginoong Patrick Lester T, ang Chief Regulator po ng MWSS. Pasada Balita. Samantala, binigyan din ng Department of Science and Technology na kailangan sumailalim sa earthquake safety assessment ng mga mababa at mid-rise na gusali sa Metro Manila. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, karamihan sa mga nasabing building ay may tuturing na non-engineered. Ito anya ang mahalagang aksyon sa ngayon na dapat gawin ng pamahalaan. Kahit naman yung mga nagpapagawa rin naman ho ng bahay. Di ba? Doon sa probinsya, punta kayo. Doon nyo makikita yung mga non-engineered houses o mga buildings. Ipinalawanag pa ng kalihim, kung ang Marikina Valley Fault System ang gagalaw, mas maliliit na gusali ang maapekto ng lindol kaysa ang mga skyscraper na building. Gayunman, nilinaw ng kalihim na hindi pa rin ligtas sa mga potensyal na pinsala ang matataas na gusali. Pasada Balita. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na mayroong sapat na supply ng isda ngayong nalalapit na ang Semana Santa. 2 linggo na lamang po bago ang Semana Santa. Gayunman, inihayag ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng DA, na inaasang tataas ng 15 hanggang 30% ang presyo ng isda gaya po ng inaasahan dahil sa taas ng demand nito tuwing Kwaresma. Inaasahan naman ang ahensya na tatagal lamang ng ilang araw ang pagbaba sa konsumo o pagkonsumo sa karne. Kaunti nito, tiniyak ni Asek de Mesa na babantayan nila ang anumang hindi makatwirang pagtaas sa presyo ng mga bilihin sa merkado. Pasada Balita. Magbabalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ang ilang mga paalala ang oras. Nagniwener Contino, 25 sandali makalipas ang ikapito. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pasada Balik Balang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Alright, ituloy po natin ang mga balita ngayong araw po na ito ng Huwebes. Balitang eleksyon. Umarangkada na ang pamamahagi ng voters information sheet para sa mga botante sa buong bansa. Pinangunahan ng Commission on Elections sa Chairman George Garcia ang pamamahagi nito sa Barangay 70 sa Pasay City sa mga rehistradong botante base sa pangalan at address na nakasulat sa papel, dun sa sheet. Ayon kay Chairman Garcia, magsisilbing gabay ito ng mga botante para sa pagboto sa halalan sa Mayo 12. Hakbang din niya ito ng poll body upang tanungin ang mga registered voters kung nakatira mismo sa address na nakasulat sa kanilang voters registration.
Tiniyak naman ng kalihim na makararating sa mismo mga botante ang kanilang mga VIS sa pamamagitan ng house-to-house personal na distribusyon. Pasada Balita. Patuloy naman nadadagdagan ng bilang ng mga lumalabag sa gun ban. Batay sa datos ng PNP, umabot na sa 2,100. Higit 2,100 ang naarestong lumabag mula sa Metro Manila na mayroong kabuang 673, pinakamarami po sa Metro Manila. 287 naman sa Central Visayas habang 286 sa Calabarzon. Mabot naman sa mahigit 2,000 o halos 2,200 baril ang nasabat. Kabilang na ang 860 revolver, may 60 pampasabog at meron ding 84 na replika ng baril. Batay sa COMELEC Resolution number 11067, iiral ang gun ban hanggang Hunyo 11 upang matiyak ang kapayapaan sa darating na halalan. Pasada Balita. Samantala, tumanggap pa tayo ng report. Mastermind sa pagpatay sa negosyanteng si Dominic Sitin noong 2018, iuwi na ng bansa matapos maaresto sa Malaysia. Ang kabuuan ng report mula kay Patrol 17 Jopel Pileño. Nakatakdang magpadala ng mga tauhan ang PNP sa bansang Malaysia para sunduin si Alan Dennis Lim Sitin, ang tuturong utak sa pagpaslang sa kapatid na si Dominic Sitin noong 2018. Sinabi ni PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jane Fardo na inaasahang magtutungo na sa Malaysia ang team na galing sa Central Luzon ngayong araw, Huwebes o bukas, Biyernes. Ongoing na rin ang magsasaayos ng mga kinakailangang dokumento sa Office of the Police Attaché sa Malaysia para sa gagawing pagpapauwi kay Sitin. Natimbog si Sitin sa Petaling Jaya, Selangor, Malaysia noong March 22 kasabay ng pagkakaaresto sa kanyang sinasabing kasabwat na si Adrian Rementilla sa Iligan City. Kapag naibalik na sa bansa si Sitin, agad itong dadalhin sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga habang hinihintay ang commitment order mula sa Manila Regional Trial Court Branch 7 na siyang naglabas ng warrant of arrest. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Padala mula kanina sa tubig, magtungo naman tayo sa kuryente. Dahil kanina tiniyak po ng MWSS na walang water supply shortage. Pamahalaan titiyaking walang magaganap naman na rotational brownout ngayong tag-init. Isa pang report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Tiniyak ng pamahalaan na bagaman posibleng magkaroon ng yellow at red alert sa supply ng kuryente ngayong panahon ng tag-init, ay hindi umano ito nangangahulugan ng agarang pagkawala ng kuryente o brownout. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na ang yellow alert ay indikasyon lamang ng pagnipis ng reserbang kuryente, ngunit hindi ito nangangahulugan ng power interruption. Samantala, ang red alert naman ayon kay Marasigan ay nangangahulugan ng mas kritikal na supply ng kuryente, kaya't kinakailangang patakbuhin ng iba pang planta o ipatupad ang mga mitigating measures. Kaya naman ipinunto ni Marasigan na isa sa mga hakbang na inihanda ng pamahalaan ay ang Interruptible Load Program o yung ILP, kung saan ang mga malalaking establishmento na may sariling generator ay maaaring gumamit ng kanilang sariling power supply upang maibigay ang supply ng kuryente sa isa o iba pang mga lugar na nangangailangan. Ayon kay Marasigan, sa pamamagitan nito ay maiwasan ang posibleng brownouts o rotational brownouts sakaling magkaroon ng red alert. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Eto kanina pinag-uusapan lang namin ito ni Commissioner Kalinisan Pero ito po ay maganda kumpara sa lahat na rin ito Bureau of Immigration may paalala naman sa mga foreign vloggers at content creators. Ano
kaya yan? Patrol 5, Ayayupan ko. Binigyan din ng Bureau of Immigration o BI na mahigpit na pagbabawal ng batas sa mga dayuhang bumibisita sa bansa. Kasunod ang pagkakaresto sa isang Russian vlogger na nangharas at nambastos ng mga Pilipino sa Bonifacio Global City at iba pang lugar sa Pilipinas. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, bukas ang Pilipinas sa mga turista, ngunit may hangganan ang pagkamagiliw ng mga Pilipino. Anya, ang mga banyagang hindi marunong rumispeto sa mga batas at kultura ng bansa ay pananagutin. Dagdag pa ni Biado, ang harassment at anumang uri ng kaguluhan ay hindi katanggap-tanggap sa Pilipinas. Giit ng opisyal, ito ay bahagi ng mandato ng pamahalaan na protektahan ang kaligtasan at dignidad ng bawat mamamayang Pilipino. Umaasa din si Biado na magiging tanda ang pagkakaaresto sa Russian vlogger na si Vitaly Sodorovitsky na bagamat bukas ang bansa sa mga bisita ay tiyak namang maharap ang mga ito sa kaukulang parusa sakaling hindi nito igalang ang kultura at mamamayan ng Pilipinas. Ito yung Patrol number 5. Ayayupan ko para siyempre limatuan ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Napanood niyo ba yung vlog ni Vitaly? Grabe, no? Parang gusto mong dalhin sa tondo. Kina Ate Juday. Ate Juday, Bekene men. Sa Bandang Pier. May isla puting bato. Maganda mag-beach doon. White sand beach doon. Oh, hindi, seryoso. May ano na, dati kasi ano yun eh. O pasintabi sa mga nag-aalmusal yung sa may breakwater, yung mga nung araw, mga panahon ni Kuyang Aya. Oh, mga 90s, 80s, panahon pa yata ni Mayor Lim yun. Maganda. Dalhin nyo ron. Ipasyal nyo ron para matuwa-tuwa naman. Makita niya yung kagandahan ng Maynila. Di ba? Siguradong mapapaganon siya. Ay, ang ganda ng Maynila, di ba? Ingat nga lang. Ingat lang. Kasi mainit eh. Mainit sa mata. O siya, speaking of mga foreigners, tiniyak naman ng Malacanang na walang tinatarget na partikular na nationality ang pamahalaan sa isinasagawang law enforcement operations ng mga otoridad. Matapos na maglabas ng travel advisory ang China sa kanilang mga mamamayan laban saan nila ay posibleng harassment ng mga otoridad. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na ang nasabing travel advisory ay normal na consular function lamang. Sabay nito nilinaw ni Jose Castro na lahat ng dayuhan, makinig ko kayo lahat ng dayuhan ay welcome na pumunta at bumisita sa Pilipinas basta't walang nilalabag na batas o ginagawang krimen. Itong si Vitaly, nireklamo pala nung 3 gwardiya dyan sa BGC at may nagkaroon na rin pala Russian American siya. Nagkaroon na rin pala ito ng drug case sa US. Yun ang sa history. Grabe yung vlog, no? Oo, medyo mapangahas. Yun, tama yung word. Mapangahas po yung vlog. Tayo naman, mababait naman tayo mga Pilipino. Ano naman tayo? Talagang mapagkalinga tayo, hospitable tayo. Kaya dinadala po natin yung mga ganyan pong mababait po na foreigner sa Tondo. Ipapasyal po. Actually, si Yorme pa dati. Si Mayor Lim pala, si Mayor Lim. Bait sa mga ganyan. Pinapasyal niya talaga yan. Kumbaga, very accommodating po. Accommodating po ang mga Pilipino pagdating po sa mga dayuhan. Pero dito sa mga dayuhan pong ito, mas accommodating po tayo. Talaga pong ipinapasok po natin sa loob. Opo, sa loob po ng kulungan. Dahil matindi itong tama nito. Vitaly na ito. At kaugnay pa rin nga ho,
Ang binabanggit po ni Yussi Castro, posible anyang nasasabi lamang ng Chinese Embassy na hinaharas ang kanilang mga mamamayan dahil sa pinaigting na operasyon ng mga otoridad laban sa pogo sa bansa kung saan karamihan sa mga nahuhuli ay Chinese national. Binigyang din pa ni Yussi Castro na handa at bukas ang Department of Foreign Affairs para sa isang pag-uusap o diskusyon sa embahada ng China hinggil sa kanilang pangamba. Pasada Balita. Nagbabala naman ang Bureau of Immigration sa mga Filipino migrants sa US of A laban sa isang crypto scam na umiiral doon target ang mga Pinoy. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, na isang biktimang Pilipino ng scam hub sa Myanmar ang nagbahagi ng sariling karanasan hinggil sa sinasabing panibagong scam o panibagong scheme kung saan ang modus ng scammer ay nag-aalok ng pekeng cryptocurrency investment. Ayon sa biktima, mag-aalok ang scammer ng mabilis na paraan para kumita sa pamamagitan ng pekeng platform o investment opportunities na nag-aalok ng malaking porsyento ng tubo. Tubo po ito, hindi tubo. Yung mga too good to be true, mag-iingat po kayo dyan. Yung mga gustong kumita o yumaman sa mabilis na paraan, wala pong ganun. There's no such thing as easy, kumbaga, mabilis na pagyaman. Kung meron man, malamang illegal yan. Diba? Sa ulat po ng mga otoridad, sinasabing kadalasan kumokontak sa mga nabibiktima ay gumagamit ng social media at doon na aalukin ang paraan upang kumita mula sa cryptocurrency. Pinapaalalahanan din ng mga otoridad, pinapaalalahanan din ang mga Pilipino sa Amerika na maging mapanuri at huwag magpadala sa mga mabilis na alok na may pangakong malaking kita. Pasada Balita. Sa iba pang balita, patuloy na binabantayan ng VIVOX ang pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon dyan po yan sa Negros Occidental. Ito'y matapos sa magbuga ng makapal na abo ang bulkan na tumagal ng mahigit 2 oras nitong nakaraang Martes. Nakapagtala ito ng 23 volcanic earthquakes at 9 na volcanic tremors o pagyanig na ikinabahala naman ng ahensya. Pagdating nito, nananatili sa alert level 3 ang bulkan at hinihikayat naman ang mga residenteng malapit dito, mga naninirahan sa paligid ng Canlaon na panandaliang lumikas na. Pinapayuhan din ang mga residente na mag-ingat sa posibleng pagbanta ng lahar at ashfall. Pasada Balita. Sa iba pang balita, pinangangamba ng Department of Health ang dengue outbreak sa bansa ngayong taon. Batay sa datos ng DOH, nakapagtala ang kagawaran ng mahigit 76,400 na kaso noong Enero 1 hanggang nitong Marso 15. Kumpara yan sa mahigit 42,800 kaso sa kaparehong panahon noong isang taon. Ipinalawanag ni Health Secretary Ted Herbosa na nagkakaroon ng outbreak tuwing 3 hanggang 5 taon. May pattern na tinutumbok si Secretary Ted. Dahil dito, pinag-iingat ng kagawaran ng mga lugar na may pinakamataas na kaso ng dengue, partikular sa Calabarzon, NCR at Central Luzon. Patuloy naman ang kampanya ng DOH para maiwasan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Pasada Balita. Matalada po tayo sa pag-uulat mula sa probinsya. Sibaw, pinangungunahan ng proteksyon sa kalikasan at adaptation sa pagbabago ng klima. Alamin po natin ang pag-uulat mula sa City of Pines, James Alfruto. Patuloy na pinangungunahan ng City Veterinary and Agriculture Office Cibao ang mga inisyatiba para sa pangangalaga ng kalikasan at adapsyon sa pagbabago ng klima upang mapanatili ang matatag na produksyon ng agrikultura sa lungsod. Ayon kay City Veterinarian Dr. Silardo Bested, ang kanilang mga serbisyo ay tumutulong sa pagpapatupad ng eco-friendly na mga programa tulad ng patient land use at renewable energy sources. Dagdag niya,
Ang pamamahagi ng punla ng fruit trees ay nakakatulong sa agroforestry at biodiversity habang ang solar-powered greenhouses ay nagpapalakas ng sustainable urban food production. Sinabi rin ni Bested na ang climate resilient agriculture interventions ay tumutulong sa lungsod na makabangon mula sa sakunang dulot ng pagbabago ng klima, habang ang paggamit ng greenhouses at grow tunnels ay nagbibigay ng proteksyon sa mga pananim laban sa matinding lagay ng panahon. Mula sa summer capital and City of Pines, James Alpruto para sa impilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng oxygen tanks na mayroong regulators sa dalawang bayan sa Laguna. Pinangunahan ni PCSO Assistant General Manager for Charity Sector, Arnel Casas, ang nasabing aktibidad na isinagawa nitong Marso 24 sa PCSO Conservatory Building sa Mandaluyong City. Personal lamang tinanggap ni Councilor Hans Christian Rondilia ng Luisiana, Laguna ang nasa 25 oxygen tanks, habang 20 oxygen tanks naman ang natanggap ng bayan ng Alaminos sa pamamagitan ng kinatawan ni Councilor Janice Angela Ilagan Rondilia na si Alvin Racoma. Ang nasabing medical supplies ay ilalaan sa mga barangay health center na mga nabanggit na bayan. Ang naturang donasyon ay bahagi ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na layuning iprioridad ang pangangailangan ng mga may hirap at may sakit na Pilipino. Pasada Balita. Magbabalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ang ilang paalala oras. 14 na minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 8. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Pasada Balita. Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Ay, diabolo pa ho natin ay pa mga balita. Itinanggi ng Department of Social Welfare and Development ang mga ulat na mayroon silang bagong programa. Ayon sa DSWD, wala silang programang card program na sinasabing nagbibigay ng 10 kilo ng bigas at 5,000 pesos. Naku, mag-iingat ho kayo sa mga ganito pong balita na nakikita po ninyo sa social media. Iginit pa ng ahensya na isa itong fake news at sakaling makakita ng kahinalang post o mensahe hinggil dito ay agad na ipaalam sa kanilang kagawaran. Pinag-iingat naman ng DSWD ang publiko hinggil dito at nagpaalalang huwag magpapaloko sa mga ulat na hindi naman galing mismo sa opisyal na social media account ng kanilang kagawaran. Pasada Balita. Nakipag-ugnayan na ang Maritime Industry Authority sa Philippine Coast Guard upang isulong ang ligtas at maayos na selebrasyon o paggunita sa Holy Week ngayong taon. Sa naganap na pulong ni Marina Administrator Sonia Malaluan ng PCG, tiniyak ng dalawang opisyal na handa. Tiniyak ng mga opisyal na handa ang pamahalaan sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa Semana Santa. Ayon kay Malaluan, pangunahing prioridad ng kagawaran ng kaligtasan ng mga pasahero kaya't patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa PCG. Tinalakay din ng mga opisyal ang iba pang maritime issue at nag-ugnayan sa maaring solusyon para sa kapakanan ng mga biyahero at ng buong industriya. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, umabot na sa 58.95 billion pesos ang investment pledges sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA simula Enero hanggang nitong Marso. Mas mataas ito ng 249% kumpara sa 13.95 billion pesos na projected registration sa kaparehong panahon ng isang taon. Ayon sa PEZA, nagmula ang pledges sa 66 na proyekto na nakarehistro sa Investment Promotion Agency. Ang mga bago at expansion projects na ito ay inaasang lilikha
ng mahigit 15,000 direct jobs at mag-aambag ng karagdagang $497.46 million sa export revenues. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Pinontra ng United Nations ang pahayag ng Israel na mayroong sapat na pagkain sa Gaza Strip sa mahabang panahon. Ito'y sa kabila ng pagsasara ng lahat ng 25 panaderya na suportado ng World Food Program. Binigyang din ng UN na magmula pa noong Marso 2 sa hindi na nakapagpapadala ng mga tulong sa Gaza. Una rito, pinag-utos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagharang sa lahat ng papasok na relief goods sa Gaza hanggang hindi pinapakawala ng Hamas ang mga nalalabing bihag na kanilang hawak. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sa volleyball, naging dikdikan ang laban ng Ateneo Blue Eagles at DLSU Green Spikers na sa nagpapatuloy na UAAP Season 87 Men's Volleyball Tournament. Sa sobrang higpit ng laban, well, as usual, na-expect na natin yan pag Ateneo Lasal, kahit anong laro yan, basketball, volleyball, kung ano naman, matindi po talaga. Tumagal ng 36 minutos ang fifth set, ang pinakamahabang decider set na naitala ngayong season. Sa huli, nagwagi ang Green Spikers sa score na 21-25, 25-18, 21-25, 25-22 at 27-25. Nanguna naman sa DLSU ang AC Spiker ng koponan na si Noel Campton na nagtalaga ng 27 points at 12 receptions. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Ito po kayo ho ba'y pamilyar dito sa sakit na nasopharyngeal carcinoma? Opo, Doc. Talk to Doc. Matindi ito. Talagang duduguin ang nito, ang ilong. Grabe naman. Ito ay isang uri ng cancer na matatagpuan sa gitnang bahagi ng ulo, likod ng ilong, at sa itaas ng lalamunan at mas kilala sa tawag na Canton o Cantonese tumor. Ayon sa mga eksperto, mas mataas ang tsansang makuha ito kapag may family history na nasabing sakit sa mga tuwid, maaari raw mamana. Pagkain ng mga maaalat na isda, exposure sa Epstein-Barr virus. Ang ilan namang posibleng sintomas nito, ito makinig ho kayo kung meron ho kayo nakakapa-kapa. Mayroong bukol sa liig, dugo sa laway, dugo mula sa ilong. Depende naman kung mainit. Diba usually pag mainit, dumudugo yung ilong. Pag sobrang init, diba? Pagbabara ng ilong, pagkawala ng pandinig, humihina ho yung pandinig, na medyo nabebenji ho kayo. Ano nyo ba yung benji? Pag sinabing benji, hindi ba benji yun? B-I-N-G-I, benji. Ayun, yun. Bingi. Pagkawala ng pandinig, madalas na infection sa tenga, sakit sa lalamunan at sakit ho sa ulo. Samantala, may iwasan ang ganitong uri ng sakit basta't iwasan ang kahit anong uri po ng maaalat, pati ho yung binuburong pagkain. At bawasan din ang mga delata, yung mga pagkain po na maraming preservatives, yung mga instant noodles, yung mga delata, at kung ano-ano pa na mga pagkain ho na tad-tad ho ng preservatives. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Eto Robert Eugenio. Makinig ka Robert Eugenio, dyan sa Mindoro. Ibinunyag ng Queen of All Media na si Chris Aquino na nadagdagan pa ang kanyang autoimmune diseases. Oo, Ate Susan Geronimo, makinig ka dahil para sa inyo to mga
yung mga medyo sa kalusugan, yung mga concern po sa kanila pong kalusugan. Sa social media, siniwalat ni Crizzy na kabilang sa kanyang sakit ang autoimmune thyroiditis, chronic spontaneous urticaria, rheumatoid arthritis, yan sa buto yan, polymyositis at mixed connective tissue disease. Bukod dito, mahigit 2 linggo na rin nakaranas si Chris ng lupus. Sa kanyang post, ibinahagi rin ni Crizzy ang ilang larawan at videos ng kasalukuyan niyang kondisyon kung saan makikita ang labis niyang pagpayat at mga pasa sa katawan. Nanawagan naman ang actress host, nanawagan po si Cristeta ng patuloy na pagdarasal para sa kanyang recovery. Pasada Balita. Iabot lamang po natin ang isa pong good news mula po sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakiisa po ang PCSO sa mga ahensya ng pamahalaan sa isang community caravan na inorganisa ng National Housing Authority para sa mga residente ng Barangay San Jose Rodriguez Rizal nitong Marso 28. Sa temang serbisyong dala ay pag-asa, isang medical mission ang inihandog para sa mga residente kung saan may mahigit 200 pasyente ang naserbisyuhan. Maliban dito, nag-alok din ng mga libreng serbisyo tulad ng gusto ni Wenner Contihino ito, masahe at gupit mula sa mga local skilled workers, gayon din ang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng SSS, Pag-ibig, DTI at PNP. Dumalo rin sa caravan si Cynthia Amelia Regudo, branch manager po ng PCSO Rizal, kasama ang kanyang mga staff na tumulong din sa medical mission. Layunin ng Medical at Dental Mission Program ng PCSO na magbigay ng epektibong serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, mga NGO, civic groups, religious organizations at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Pasada Balita. Alright, wala po tayong oras mga katodos. Ay po ipansamantala po nagpapaalam sa ngalan po ni John Ibanez. Babatiin ko lamang muna yung ating mga suking taga-subaybay mula Luzon, Visayas, Mindanao at yung mga nasa ibayong dagat. Good morning po kay si Ate Susan. Nabati na natin kanina. Si Randy Santisas, Tristan Gulay, Nelson Malinaw. Yan, good morning po sa inyo mga katodos po natin sa ibayong dagat. O siya, sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Alichal 23, ito po yung lingkod. Drew na sino nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, susunod na Karambola. Oras, ganap na pong alas 8. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa